Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hindi pa tayo nag-live sa YouTube channel. Quick live lang tayo mga kapatid. Meron akong i-share sa inyo na Father Gabriel Amart, no? Hindi pa tayo nakapag-live sa... Okay, live na tayo din. Live na din tayo sa YouTube channel natin, no? Back to back. Tingnan ko muna mga kapatid ha. So magandang gabi mga kapatid, no? Okay. Hindi pa natin nakikita yung live sa YouTube channel. Sige, pero patuloy tayo, no? Tuloy tayo, mag-live muna tayo, no? So, kumusta po? 15 minutes live lang. Pero greetings muna tayo. Tingnan natin yung live na din tayo. Malinaw ba yung live natin? Good evening, Father. Watching from Lebanon. So, maraming nanood natin from Lebanon, mga kapatid. Sino ba itong from Lebanon? Si Dilin Montajes, no? Si Pili Osimar Hungoy, mayong gabi Father. Si Kugancia. So ngayong araw na ito, 6 yung ini-exercise natin, 3 sa umaga, 3 din sa gabi. At sa umaga, yung isa ay liberated na. At sa hapon, 3 din, isa liberated na din, no? Salamat sa Panginoon. So grabe yung kanilang mga realization after liberation po mga kapatid. Yung 4 hindi pa, no? Yung 2 ay matagal na, no? Matagal na yung, dahil sabi ni Monsignor Rosete, 2 to 4 years po yung iba ma-liberated pa, yung iba din in lifetime na. So yung 2 mga bago po, galing Mindanao at galing Manila po, no? So ngayon, greetings muna tayo, no, sa mga malugod na taga-subaybay natin. Mapagpalang gabi, Father Darwin, watching from England. Stay safe and healthy always. God bless. Pinagpalang araw, Aljan Bagatnan. Thank you, Father, sa shout out. Si Dilin Untahes, no? At salamat din sa inyo mga kapatid. So, quick live lang tayo mga kapatid. Ito yung isi-share ko sa inyo. Maganda po ito. Does the devil fear man? Ito po ay galing sa Father Gabriel Amart. Lagi tayong nagbabasa nito para lalawak yung karanasan ko at magagamit ko po sa ministry natin. So, ang dami ko pang pag-aralan. Ang dami ko pang dapat babasahin. Ang dami ko pang isi-share. Parang humina yung signal. Okay pa yung signal mga kapatid. Humina yung signal, no? Pero okay na, bumalik na. Okay, salamat sa Diyos, no? Bumalik na yung signal. Ito po yung isi-share ko sa inyo ngayon. Does the devil fear man? So, mag-live ako ngayon. So, 3 beses tayo mag-live ngayon. Natag 15 minutes lang. We proceed.
natin? Ang Diyos o tayo o ang demonyo? The letter of James says textually, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano? He will flee from you. So kung isubmit natin yung sarili natin sa Panginoon, Satan will flee from us. James chapter 4 verse 7. Ilagayan natin yan sa kuti natin. So, dapat yung demonyo ang matatakot sa atin. Ano ang advice ni St. James? Submit yourselves, therefore, to God. Lagi tayong magdadasal po. No? Resist the devil, and he will flee from you. James chapter 4, verse 7. The demon keeps his distance from the one who nurtures his faith. So, matatakot yung demonyo kung ang isang tao laging pinalago yung kanyang pananampalataya. Who frequents the sacraments. Who frequents the sacraments. Laging nag-receive ng mga sakramento, mga kapatid. And who wishes to live devotedly, virtuous life. Yan ang kinakailangan natin. Una, nourishes our faith, increasing our knowledge. Pangatlo, live devotedly. Pang-apat, ano pa yung pang-apat? Receive the sacraments. Simply put, the devil hates God and is in terror of Him and anything that even has the odor of sanctity. Ano? Napuputol yung live ko. Okay naman. Hindi naman ang puputol, okay naman. So, 3 times tayo magla-live ngayon. Nga 8:30, magre-live tayo. Hanggang 8 lang tayo. Then magre-live tayo 8:30, 9:30. Bago tayo matutulog. Sana magdasal tayo ng rosaryo, ha? Patuloy, mga kapatid. Yung mga experiences natin, saka na yun. Punta muna tayo sa mga season exercise. Kailangan ko ng season exercise dahil batang-bata pa ako sa ministry nito. Kailangan ko pa madagdagan yung kaalaman ko. So, natatakot yung demonyo, the order of sanctity. Yung kabanalan. Doon, natatakot yung demonyo. Merong example dito, si Father Gabriel Amort po. Kabanang huli po. So, patuloy tayo, mga kapatid. Sabi niya, if we think about it, we can recall periods of our existence in which we have intensified our interior life and felt stronger in resisting temptation. On the other hand, we must avoid becoming arrogant. Minsan ay mag-ingat tayo. The reality of being arrogant, no? To continue to be humble despite of the blessing and gifts and power given to us by the Lord. Sabi niya, we must avoid becoming arrogant and must always remember that the demon does not ever cease to tempt us. Hindi napapagod yung demonyo sa pagtukso sa atin, even to the end of our days. Kahit malapit na tayong kukunin ng Panginoon. I should also mention the sacred places, in particular those where a strong Marian devotion exists. So, matatakot pala yung demonyo sa mga lugar kung saan dun yung devotion ni Mama Mary. Have a similar effect. For this, Satan has an invincible aversion. Takot yung demonyo. Example nito, Loreto, Lourdes, Fatima, just to cite a few that are well known. Ito po yung mga Marian apparition ng ating Panginoon, ng ating Mahal na Birhen. Ano pa? Many liberation occur in these places. So, sa mga lugar sa Lourdes, sa Loreto, sa Fatima, and Marian apparition, marami palang liberation na nangyari sa lugar na yan.
I also wish to add that the devil can greatly disturb a person who nurtures his faith, but he does so unwillingly because he is forced by the power of a spell, results from God. In these circumstances, he is freer to act. Satan fears the sons of God, those seeking to conform their lives to Jesus. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yan ang sabi ni Apostol San Pablo, Galatians chapter 2, verse 20. By the way, pasalamat ako sa mga katikista sa Alicia, bumibisita sa atin. Almost 50 sila. Ang dami nila mga kapatid, no? Salamat mga nanay ha, sa Alicia Bohol, naka-uniforme pa sila. No? So patuloy tayo. Ang sabi ni San Pablo, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Galatians chapter 2 verse 20. Malinaw na malinaw yan. The devil is aware that he is stronger and more intelligent than we are. So, aware naman yung demonyo na matalino pa siya sa atin. But he also knows, alam din ng demonyo, that we are not alone in the struggle against him. Alam din ng demonyo, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin yung mga banal sa langit, kasama natin si Mama Mary, kasama natin ang mga anghel sa langit. One example suffices toward the sunset of his life. Ito yung sinasabi ko, si Don Bosco. Grabe, no? Don Bosco, one of the greatest saints of the 19th century, liberated a girl from possession simply by entering the chapel, dressed in sacred vestments to celebrate Mass. So, kita nyo, natatakot yung demonyo ni Don Bosco. No? Nagsuot lang siya ng vestment. Because the devil is in fear of the saints and their sanctity. Lumayas na. Dahil sa kabanalan ni Don Bosco, mga kapatid. Often people will ask me if during the process of liberation, the prayers denouncing Satan are useful. My response is yes. So, nandyan yan sa exorcism. Do you renounce Satan? Do you renounce all his activity? Do you renounce his lies? Ganon. Renouncement of Satan. Yes! It is indispensable to recite them. Kaya nga yung mga possess, meron dito, i-renounce natin. I-renounce, subong puso galing sa kanila. No? Our liturgy also affirms it. The so-called renunciation of Satan and the question on the articles of the creed are purposely included in the rite of baptism, the sacrament with which we begin our Christian life. We also pronounce them during the Paschal Vigil, yung Paschal Vigil, di ba? In confirmation of our faith, it is important to renounce Satan and all his works, and it is also important to recite the creed often. So not only to renounce Satan, but also to pronounce creed, to recite creed, the Apostles' Creed. As we say it, as Mass on Sundays, on the feast days. So every Sunday, di ba, i-pronounce natin yan, no? Patuloy tayo. Moreover, the experiences of my ministry tell me that renouncing Satan and pronouncing the profession of our faith are indispensable. Kaya nga nandito yan sa ating ritual dito kay Father Cabading. Of some experiences with the occult, it serves to break off every tie with the evil one. So, grabe yung makapangyarihan yung Apostles' Creed, mga kapatid, no? So, yan lang po yung quick live natin. Pasalamat na lang tayo sa mga nanood natin ngayon, no? Okay. Quick live lang tayo. So, pasensya na kayo, hindi ko mabasa yung mga star senders natin, no? Pasalamat sana ako.
Hindi nakita dito. Mag-recognize lang ako sa mga nanood from Hong Kong, si Gloriosa, Rosity Olarte, Zini Gabukan, maayong gabi, Father, from Argao, Cebu. Salamat, Father. Ini nga live stream, Salvacion Labelia. So, magre-live tayo 8:30, mga kapatid. Si Dina Lalo, si Ima Claudel, no? Nanood sa atin. Si Arlene Pipito Noval, nanood. Si Nimo Nipomo Sinacasas. Si Laria Camugay, Agusan del Sur, Camungay. Maricel Acero, si Elvira Simasio, no? So, yun po yung maraming nanood sa atin. So, magre-live tayo mamaya 8:30 po. So, Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. So, marami ding nanood natin sa live, no? May gabi, Father, from Kasiklan, Las Nieves, EDN. God bless you, Father. Dito ko nagkukuha sa YouTube channel, Gloria Suruan. Na-shift siguro sa YouTube kayo nag-stop. May gabi ninyo, Father. God bless you all. Watching from Zamboanga. So, God bless sa inyong lahat, ha. Magre-live tayo mamaya. Ano kapatid? Bye-bye.